Mag-ina, pinasok at pinagbabaril sa bahay, patay. Sa ating trending news, mga bata tinutukan ng baril. Sa good news, Pinoy artist kinilala sa paggawa ng mga obra sa Star Wars at Disney-inspired. Sa Alam Ba News, ano-ano ang mga gamit na bawal sa airport? Sa news coverage, cuddle mattress na imbento. Balita mula sa USA, planta ng mga chemical weapons ng ISIS pinasabog ng Amerika. Sa sports, Gilas 5.0, nakasungkit rin ng unang panalo sa Viva Asia Challenge. Sa showbiz, Chris Aquino, pinasalamatan ng ABS-CBN. G. Tonji, nag-block na ng mga basher na supporters ni Pangulong Duterte. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras ng balitaan. Narito po ang detalye ng mga balita. Nilinaw ni President Rodrigo Duterte na hindi puputulin ng bansa ang relasyon sa mga kaalyado nito, kabilang ang US. Sa anibersaryo ng 250th Presidential Airlift Wing sa Villaflor Air Base, itiniin ni Pangulong Duterte na hindi niya puputulin ang umbilical cord ng ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong Amerika man, Europa o Asya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag isang araw matapos niyang udyukang umalis sa Mindanao ang mga tropang kano na tumutulong sa mga pagtugis ng mga terorista sa rehiyon. It's about time that we talk seriously about our sovereignty. We are not going to cut our umbilical cord with the countries that we are allied now. Pero idiniin din ni Pangulong Duterte na kailangan magbago ang pananaw ng ibang bansa sa Pilipinas na anyay hindi pwedeng tingnan na maliit lang at sinisigaw-sigawan o sinisermonan ng ibang bansa o ng ibang presidente. I said how we should conduct our foreign policy. You know, we are not just, we could never be just a small country and to be shouted at or lectured upon by any foreign country or by any president. And so, when they were talking about human rights, I authorized the release of all the pictures of the horror that the Philippines suffered under the Spaniards and the Americans. And for the years that they sat on this country and took care, got it all, the fat of the land for so many years. For 100. Samantala, tanggap po tayo ng isang report, US Army sa Mindanao, nasa 100 na lang. Ayon yan sa AFP. Magbabalita si 2-1 Florante Rosales. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na mahigit 100 American soldiers na lamang ang nanatili sa rehiyon ng Mindanao. Sa isang press conference, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Ed Arevalo na maliit na pwersa ng anya ito na naka-station sa Zamboanga City. Ayon kay Colonel Arevalo, tumutulong ang US troops sa intelligence sharing at technical assistance and training sa mga sundalong Pinoy laban sa terorismo sa bansa. Bumaba na niya ang bilang ng mga tropang Amerikano mula nang buwagin ang Joint Special Operations Task Force Philippines. Nilinaw ni Colonel Arevalo na hindi naman maapektuhan ang relasyon ng mga tropang Amerikano at AFP sa naging statement ni Pangulong Duterte. Tiniyak pa ng opisyal na mananatiling rock solid ang Philippine-US Defense Relations sa kabila na naging pahayag ni Pangulong Duterte. Tuloy pa rin daw ang mga naka-schedule na military activities ngayong taon at sa mga susunod pang panahon.
Yan ang DCRH News. Toronto Rosales, RH21, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, validated na ang ikatlo at final na listahan ni Pangulong Duterte na mga dawit sa pagpapakalat ng droga. Ayon po sa Pangulo, ang ikatlong narco list ay medyo makapal at marami sa mga pangalan dito ay mga pulis na kasabwat ng mga sindikato ng droga. Sinabi ni Pangulong Digong na hindi na siya magtataka na malawak at malalim na ang problema sa droga dahil sa pakikipagsabwatan ng mga opisyal ng gobyerno kabilang ang mga pulis, huwes at politiko sa mga drug syndicate. Idinagdag pa ng Pangulo kapag hindi natapos aksyonahan ang listahan ay iiwan niya itong legacy na kung hindi makukuha sa maayos na pakiusap ay bahala na ang otoridad gawin ang dapat o kailangan nilang gawin. Samantala, isang mag-ina ang pinasok sa bahay sa Rodriguez Rizal at pinagbabaril hanggang sa mapatay. 4 na suspects na sakay ng 2 motorsiklo at nakasuot ng mga bonnet ang tumadtad ng bala kina Mary Grace Blando, 31, at Rogie Boy Blando, 17, sa barong-barong nila sa Amityville, Rodriguez Rizal kagabi po yan. Bagamat kilalang nagtitinda ng tingi-tinging krudo at gasolina sa mga jeepney driver ang hanap buhay ni Mary Grace. Nakakita ang mga tauhan ng soko sa barong-barong ng biktima ng mga sachet ng shabu, cash at drug paraphernalia. Halos himatay naman sa sama ng loob at sa pag-iyak ang ina ng biktima na si Aling Maribel Blando at sa sinapit ng anak at nadamay pang mapatay ang kanyang binatilyong apo. Patay na ang buntis na kritikal na sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Dahil dito, umakyat na sa 15 ang dami ng namatay sa pagsabog. Pang-15 sa biktima si Vicenta de Palubos Asperin, 21, 6 na buwang buntis. 11 araw na komang sa ospital bago binawian ang buhay resulta ng heart failure at brain damage dahil sa pagsabog. Samantala, tanggap tayo ng isang report, postponement ng barangay at SK elections, aprobado na sa third and final reading sa Kamara. Magbabalita si RH14 Lep Narciso Abinales. Pinagtibay na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala para sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa nominal voting ng mga kongresista, 218 ang bumoto ng yes sa postponement, 4 naman ang bumoto ng no. Base sa naaprobahang panukala ng Kamara, ang pagdaraos ng SK at barangay elections ay inililipat na sa ika-4 na Lunes ng Oktubre ng susunod na taon. Pero matapos ito, ang mga susunod ng SK at barangay elections ay gaganapin na tuwing ika-2 linggo ng Mayo. Kaakibat ng postponement ay ang pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang barangay officials hanggang sa maidaos ang eleksyon sa 2017. Maaaring maiakyat agad sa Malacanang ang aprobadong panukala para malagdaan ni Pangulong Duterte dahil wala namang pagkakaiba ang bersyon ng Senado at Kamara. Yan ang DCRH News, Lep Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Kinumpirma na po ng Department of Health ang 2 pang residente na dinapuan ng Zika virus sa Iloilo City. Ayon kay DOH Secretary Pauline Ubian, batay ito sa resulta ng pagsusuri sa 2 pasyente sa Research Institute for Tropical Medicine. Sinabi ng kalihim na parehong nagkaroon ng skin rashes ang 2 pasyente pero gaya ng unang dinapuan ng Zika ay gumaling din naman agad. Sa kabuuan ay umabot na sa 8 ang tinamaan ng Zika virus sa bansa mula noong 2002. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Rizal Avenue, National Road, ginawang parking lot ng Manila Traffic and Parking Bureau. May dahilan naman siguro. RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy.
Ang dahilan na Dennis, Oh. siyempre para kumita mga parking collector. Bawal to, sa mismo ng National Road sa Rizal Avenue. Ginawa na nga ang parking fee ng Manila Traffic and Parking Bureau ang kahabaan nito Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila na isang National Road. Ayon kay Jerica Martin, parking collector to sa tapat ng DOH sa Jose Reyes Hospital. Pinahintulutan daw sila ni MTPB Director Dennis Alcoriza na mangolekta ng mga parking fee dito sa Avenida Rizal. Ito ang dela kaya nagdudulot ang mga bagal na daloy ng trapiko na dumadaan dito sa nabanggit na lugar. Nagiging problema pa ito ayon sa mga driver naman ng ambulansya na papunta ng ospital dahil sa bukod sa illegal parking o nakaharang pa na ginawa na rin terminal ang tricycle mula dito sa Tayuman hanggang tapat ng ospital. Marami nang reklamo sa hepe ng MPPB na si Dennis Alcoriza dahil baka hindi daw alam ni Mayor Erap itong ginagawa dahil sa hindi lamang ito kahaba na rin sa Avenue, kabilang sa mga ginawa ng din na mag-parking at ito kahabahan din ng Carlos Palangka, yung vicinity ng Sampaloc, ilang lugar sa Sampaloc at maging dito sa Divisoria. Ang otorisado lamang daw na pinapayagan na mag-operate ayon sa mga opisyal ng City Hall ay itong park ng Manila Parking Management at hindi itong MPPB. Maraming lugar nga, gagaya nitong sa Carlos Palangka na nirereklamo, ay ginawa na pati yung kahabaan ng Dennis Sisungkosik, Quezon Boulevard, na hindi talaga pwedeng mag-park ang mga sakyan, ay talagang naging parking area na itong nabanggit na lugar. Yan Dennis, yung Kuya Boy. Yes. Kuya Boy, pag nagbayad ka ng parking dyan, kanino napupunta yung pera? Ayun ang tanong. Hindi naman napupunta yung sa city government, yung mga sinisingin na collector, parking collector. Ang sabi ng informasyon, sa informasyon na akin tinanggap, ay dito ba sa isang eskwelahan, sa malapit sa Divisoria, ibinibigay yung lahat na nakakolekta ng mga illegal collector ng mga parking fee. Pero yung MAPMA, yung Manila Parking Management na sang otorisado at mayroong memorandum of agreement sa local government unit, yun ang legal. Pero yung sinasabi na sinisingil itong mga parking collector na MPPB, tanong kung saan napupunta, kung napupunta ba sa MPPB at hindi daw sila otorisado na magpapark ng may bayad sa mga kalsada sa Maynila. Ang otorisado lamang itong Manila Parking Management na siyang nakakuha ng MOA para magpark sa mga ilang lugar sa Maynila. Ang problema dyan, Kuya Boy, pagka tinuyan, sinong may sagutin? Sinong hahabulin? At saka kaninong hahabulin? Hahabulin ba yung nagbigay ng permit? Sa mga motorista, sabi nga nung nakaraang mga report, yung mga resibo na ibigay ng mga parking collector. Kaya walang pananagutan ng LGU dyan dahil sila nagsasagawa ng mga clamping. Yung iba ay hinahatak pa ng Metro Manila Development Authority o MMDA. At walang, kaya isa mga reklamo, gaya nung nakalipas na linggo, may isang motorista na nagreklamo. Ang alam niya ay pwede mag-parking sa lugar kasi binigay siya ng resibo. Pero nung naklamp na yung kanyang sasakyan, pinagbabayad siya ng 900 piso. Patay kang bata ka. Sige, maraming salamat, Kuya Boy. Okay, sa Maynila, Dennis, nakakaranas ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Halos may ng kalahating oras. Yan ang Bisa Gonzales, RH29, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Samantala para sa ating showbiz, Chris Aquino, pinasalamatan ng ABS-CBN. Magbabalita si RH43, si Rocky.
Ilang oras lamang matapos kumpirmahin ni Chris Aquino na aalis na siya ng ABS-CBN, agad na nag-release ang nasabing network na statement kaugnay sa nasabing payag ng Actress TV host. Pinasalamatan ng si Chris sa matagal na panahong pananatili nito sa network. Ayon kay Ken Errol Chua, head ng ABS-CBN Corporate Communications, nirerespeto ng ang desisyon ni Chris na umalis na ng kanilang network. Ngunit ayon kay Chua, bagamat wala na sa kanilang poder si Chris, mananatili pa rin itong kapamilya at sana umano ay maging successful ito sa kanyang bagong landas na tatahakin. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Umaani ngayon ng batiko sa social media ang isang lalaki na nanutok ng baril sa mga paslit. Makikita po sa larawan ng tinutukan ng baril ng lalaki ang mga bata at tila inosente at walang kamuwang-muwang sa pinaggagawa nito. Hindi naman malinaw kung totoo ang baril na ginamit pero pikon na pikon ang mga netizen. Dahil hindi umano tama na tinututukan ng baril ang mga bata, mapatotoo man ito o fake. Sa ating good news, sadyang nakaka-proud ang mga Pinoy na nakilala hindi lamang dito sa bansa, maging sa labas dahil sa angking nilang talino, galing o talento. Tulad na lamang ng tampok natin ngayon sa ating good news na ang mismong direktor pa ng Star Wars ang nakapansin. Sino siya? Alamin natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Tanging iisang Pinoy artist lamang sa bansa ang binigyan ng natatanging karangalang maipinta at mabigyan ng sariling interpretasyon ang mga eksena sa lahat ng Star Wars movies at mga Disney creations. Siya ay ang Pinoy na si Rodel Gonzales na unang sumabak sa music industry sa pamamagitan ng pagbuo sa grupong Side A kasama ang kanyang kapatid. Matapos nito, napasok si Gonzales sa mundo ng interior designing kung saan ay namulat ang kanyang kamalayan sa pagpipinta. Gamit lamang ang oil at acrylic paint. Aakalain mong tila mga digital printed images ang mga obra ni Gonzales. Sa katunayan, 4 sa mga naunanayang obra ng Star Wars ay binili mismo ng direktor at producer na nasabing pelikula na si George Lucas. Sa ngayon, patuloy ang pagpipinta ni Gonzales at nakapagsasagawa na rin siya ng kabi-kabilang mga exhibits dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Kahapon lang po mga kababayan, ilang mga airline companies ang nagbawal sa Samsung Galaxy Note 7 gaya ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia. Dahil sa bantang dulot nito sa kaligtasan ng mga pasahero. Pero kung sasakay tayo ng eroplano, alam nyo ba na bukod sa Samsung Galaxy Note 7, may iba pang kagamitan na bawal sa biyahe? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Ang Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia ay kabilang sa mga airline companies na nag-anunsyo na ipinagbabawal ng mga ito ang paggamit ng Samsung Note 7 sa kanilang mga flight. Kailangan panatiliing nakapatay ang nasabing unit mula pagsakay sa eroplano hanggang sa disembarkation nila. Ayon sa AirAsia, ipinagbabawal rin nila ang nasabing unit sa kanilang mga check-in baggages. Ang nasabing kautusan ay bunsod ng balita ng biglaang pagsabog ng mga baterya ng nasabing unit. Bunsod ng nasabing depekto sa kanilang unit, ang Samsung Electronics ay nag-utos na ng malawakang recall kasama na sa South Korea at United States at ang mga nauna nang na-expedite sa mga customers sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero maliban sa nasabing cellphone unit, ano-ano nga ba ang pwede at hindi pwedeng dalhin pag tayo ay sumasakay ng eroplano? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Oy, good news ito para sa mga mahilig mananday o mangyakap habang natutulog.
At isa pong cuddle mattress ang naimbento ng mga dalubhasa sa agham para hindi agad mangalay ang inyong mga kamay tuwing natutulog. Kung saan nabibili ang mattress na ito, alamin natin yan sa report ni RH48, Vien Dacles. Mahilig ka bang mangyakap o ikaw ang niyayakap? Kaya lang, nahihirapan ka dahil naiipit ang iyong kamay. Ang cuddle mattress ang para sa'yo. Sa cuddle mattress, mawawala ang extra pressure sa iyong braso kapag niyayakap o yumayakap ka. Bukod dito, maaari mo ring ilagay ang iyong kamay sa pagitan ng mga slats ng kama kung gusto mong matulog ng nakadapa. Parte ng comfort na mararamdaman mo ay dahil pinananatili ng cuddle mattress na maging straight ang iyong spine kumpara sa conventional mattress, habang ang iyong mga balikat ay nasa natural na anggulo sa pagitan ng mga slats na siyang dahilan upang maging straight ang iyong spine. Ang MPU o Memory Gel Polyurethane Foam ng cuddle mattress ay mayroong high-density na polyurethane foam core at 2 layer ng memory gel foam. Kasama ng cuddle mattress ang isang stretch cotton fitted sheet na gawa mula sa stretchy natural cotton. Kino-cover nito ang buong kama na tulad ng regular na fitted sheets at inaalaw ka na ilagay ang iyong mga braso at balikat sa pagitan ng slats nang hindi ka nahihirapan. Ang cuddle mattress ay gawa ng Asayash Incorporated kung saan nagkakahalaga ito ng $1,249. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Isang makulimlim at maalinsangang panahon ang bumungad sa ating umaga. Tuluyan ba nating mararanasan ang maulang panahon sa buong Kamaynilaan at sa buong bansa? Alamin natin yan sa pinakabagong ulat ng panahon sa report ni RH44. Nagbabalik si Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. 2 bagyo ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Typhoon Ferdy na patuloy na tumatawid sa Bashi Channel matapos na itong maglandfall sa Itbay at Batanes pasado alas 12 kaninang hating gabi. Kasabay ng kanyang pagtama sa lupa, pumasok naman ang bagyong Hiner na may international name na Malakas na ngayon ay nasa east ng Virac, Catanduanes. Inaasahan na mamayang tanghali ay nasa labas na ng PAR ang Typhoon Ferdy na huling namataan sa layong 45 kilometro hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 220 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na aabot sa 255 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Nakataas pa rin po ang signal number 4 sa Batanes Group of Islands, signal number 3 sa Babuyan Group of Islands, signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Apayao at Northern Cagayan. Samantala, nananatili naman ang nasa signal number 1 ang ilang bahagi ng Cagayan, Kalinga, Abra at Northern Ilocos Sur. Makararanas naman ng pabugso-bugsong pagulan at isolated thunderstorms sa Metro Manila, Laguna, Bulacan at Quezon Province sa buong maghapon. Nagpakita ang araw kaninang 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:58 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Balita mula sa USA,
Planta ng mga chemical weapon ng ISIS, pinasabog ng Amerika. Pinulbos ng Estados Unidos ang planta ng chemical weapons ng ISIS na nakatago umano sa Iraqi pharmaceutical factory. Ayon kay Air Force Lieutenant General Jeffrey Harrigan, commander ng US Air Force Central Command, 12 aircraft ang ginamit para pasabugin ang facility na nagsisilbing headquarter ng ISIS. Samantala, inamin naman ni General Harrigan na hindi pa sila sigurado kung anong klaseng kemikal ang ginagawa sa nasabing pasilidad. Inilunsad ang pag-atake matapos maglabas ng report ang United Nations na nagpapatunay na gumagamit ng chemical weapon si Syrian President Bashar al-Assad at ang ISIS. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Nanalo rin sa wakas ang Gilas Pilipinas 5.0 sa FIBA Asia Challenge kahapon sa kanilang laro laban sa Kazakhstan. Nag-init ang mga kamay ni Mac Bello para siguraduhing mapanatili ng Gilas Pilipinas ang kanilang lamang sa fourth quarter ng laro. Nag-ambag ng 30 points si Bello para matulungan manalo ang Gilas Pilipinas sa score na 98-86. Sa pagpasok ng fourth quarter, hawak na ng Gilas Pilipinas ang labang pero pinipilit pa rin ng Kazakhstan makadikit sa laro. Pero dahil sa clutch play ni Bello at ang mga crucial shot ng kanyang mga teammates na sina Kevin Ferrer at Russell Escoto, nasungkit nila ang kanilang unang panalo bilang Gilas 5.0 at sa FIBA Asia Challenge. Pero kahit nanalo ang Gilas, hindi na sila aabot sa quarterfinals dahil sa panalo ng Jordan laban sa Chinese Taipei. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isa na namang basher ang na-block ni G. Tonje na supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos na questionin siya nito sa kanyang Instagram account kaugnay sa pag-question niya sa umano'y extrajudicial killing na nangyayari sa bansa. Ayon sa isang may account name na An28 Thea, kung ignorante umano ang mga Pinoy na umaasa ng pagbabago sa ilalim ng Duterte administration, ay naamis naman umano siya sa aktres dahil hindi naman ito nakatira sa Pilipinas pero natatakot ito sa krimen. Sa huli ay tinanong nito ang aktres kung may maganda raw ba itong suhestyon para sa ikagaganda ng Pilipinas. Ayon naman kay G, nagdesisyon siyang i-block ito upang hindi na ito makasagot pero sana umano ay maging maayos ang pakiramdam nito matapos itong mang-bash. Katulad din umano ito ng ibang trolls sa internet na hindi alam ang katotohanan tungkol sa kanya dahil isa pa rin umano siyang citizen ng Pilipinas. Sa huli ng kanyang mensahe ay sinabihan ito ng aktres na ipagpatuloy lang nito ang pambabash dahil obvious umano na ang mga rason nito ay flawed at illogical. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Isang kapapasok lang pong balita ay namin ni Agriculture Secretary Manny Piñol na mahigit na sa 3 milyong puno ng nyog sa Basilan ang sinira ng mga insekto na kung tawagin ay Coco-Lisap. Ginawa ni Manny Piñol o ni Secretary Piñol ang nasabing pahayag matapos na dalawin nito ang mga taniman ng nyog sa nasabing probinsya kung saan sinabi nito na mahigit sa kalahati sa bilang ng mga puno ng nyog sa Basilan ang sinalanta ng peste. Kaugnay nito, nangako si Secretary Piñol na magpapatuloy ang ginagawang trunk injection activity ng Philippine Coconut Authority habang magpo-focus naman ang Department of Agriculture sa root absorption process upang makontrol ang paglaganap pa ng Coco-Lisap sa Lamitan City at iba pang munisipalidad. Bago tayo magtapos, ito muna ang ating countdown. Ilang araw na lang, Pasko na! Meron tayong 100 at isang araw na lang. Sabi bukas, 100 na lang ha. 101 days to go, 12 hours, 29 minutes, at saka 50 seconds, Pasko na. Yan. Total, umuulan-ulan, nakakaramdam tayo ng malamig. Maligayang Pasko po sa lahat po ng nakakaramdam ng Kapaskuhan. At sumayin naman po ang kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok kayo ng mundo. Sa ngalan po ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.
Bonding with the family pag may time. Try ng bago.